Hello po! Welcome po sa aming YouTube channel na Saturday Vlogs dito sa Australia. Weekend ulit at maglalakad ulit tayo. Bago po ang lahat ay maraming salamat po sa mga nanonood ng aming vlogs, sa mga nagko-comment, sa mga nagla-like, at sa mga bagong nag-subscribe. Maraming po salamat. At sa mga nagme-message sa amin. Maraming salamat po. Last week, diniscuss namin kung ano yung processing na naging pathway namin sa pagpunta namin dito sa Australia. Ngayong week naman, isi-share namin sa inyo kung magkano nga ba yung mga nagastos namin sa buong processing namin bago kami makapunta dito at bago namin makuha yung visa namin dito sa Australia. Yung isi-share ko na mga gastusin sa aming visa processing, hindi ko na isinama yung mga maliliit na mga items katulad ng mga pamasahe kasi hindi ko naman natatandaan yung mga nagastos. Yung mga major lang na mga bayarin ang isasama ko sa list. Nabanggit ko nga sa previous na video ko na kailangan sa unang stage ng processing yung English test. It's either PTE or IELTS. Yung cost ng English test ay $365. So, depende yun sa conversion, kung magkano, kung nasaan kang bansa. Ko-convert mo na lang yung $365. Ayan, so actually, trekking siya. Parang trekking, no? So, nature na tayo ulit ngayon. So, yung nagastos ko na sa English test ay mga $1,825 or mga 90,000 pesos. So, kung titingnan nyo yung total na amount, parang sobrang laki. Malaki naman talaga, pero kung siguro kung may target ka, pikit mata ka na lang or huwag mo na lang pansinin yung pinakamalaking amount kasi kung may goal ka naman, 'di ba, na makapunta. Wow, ang ganda dito. Wait lang. Ayun nga. So, ang laki nung nagastos ko sa English test dahil kailangan kong baka superior score para ma-invite. Pero may mga ibang tao naman na isang beses lang nag-e-exam, 2 beses. Yun nga lang sa aking case, nakalima ako kasi nga may target ako or may goal ako na kailangan kong baka superior. Yung English test pala, hindi ko nabanggit sa mga nakaraan kong video na ang validity ng English test ay 2 years. So, within 2 years, hopeful tayo na may invite tayo para at least hindi na ulit tayo mag-e-exam. Ang sunod naman na pagkakagastusan natin kapag mag-a-apply tayo ng visa papunta dito ay yung vet assess. Yung vet assess, yun yung mag-a-assess ng iyong education at ng iyong experience. Related lang to sa architecture, yung ibang mga skills or ibang profession, sa iba sila nagpapa-assess. Ayan, umupo muna kami dito sa park. Yung vet assess naman, may dalawa kang pwedeng pagpilian. Kung gusto mo na yung normal na processing, which is 3 months, $800 Australian dollars naman siya. Pero kung gusto mo naman ng express, which is 10 days, makukuha mo na yung result ng iyong assessment. 1,400 Australian dollars naman siya. Yung presyo na ito yung nung time na nagpa-process kami. Ngayon, hindi ko sure kung nagmahal na ba o same pa rin yung amount. So, sa case ko, ang kinuha ko ay yung express, which is 10 days pa lang. Makukuha mo na yung result. Kasi anong time na yun, parang hinahabol ko yung closing ng financial year. Kaya, ang pinili ko nun ay yung express na 10 days na 1,400 Australian dollars. So, pag pala magpapasa ka ng vet assess, meron doon na isa kang kailangan na ipanotaryo. Ang tawag ay statutory declaration galing sa lawyer. Ang laman ng statutory declaration ay parang sasabihin mo lang na wala ka sa Australia nung
time na nag-a-apply ka ng vet assess na ito. Ang goal noon, kaya ka magpapasa ng statutory declaration ay para hindi ka magbayad ng GST sa Australia. Kaya magpapagawa ka sa lawyer ng statutory declaration. So, sa Singapore, mahal yung paggawa ng statutory declaration. Mga $100. Pero, sa case ko, nagkataon ako na umuwi ako ng Pilipinas. So, nagpagawa ako sa lawyer sa Pilipinas. Ang nagastos ko lang doon ay 250 pesos. Siguro kung kunwari sumakto na nasa Pilipinas kayo or nagbakasyon kayo sa Pilipinas, pwede nyo ipagawa yun kasi malaking tipid. Yan, kapag okay na tayo sa vet assess, sa IELTS, 'di ba? Magpapasa na tayo ng EOI or expression of interest. Sa expression of interest, wala tayong magagastos. Hindi pa tayo magbabayad doon. Kapag na-invite ka na ng state at magpapasa ka na ng state nomination, doon ka naman magbabayad ng 300 Australian dollars. So, yun naman yung next na babayaran, yung state nomination. Ayan, tapos kapag natanggap mo na yung state nomination, i-invitein ka na nila na mag-lodge ng visa. So, pag magla-lodge kayo ng visa, ang mga requirement dun ay yung sinabi ko nga na madaming form, tapos kailangan nyo ng medical, kailangan nyo ng mga NBI clearance, police clearance. So, sa NBI, ang nagastos ko dun ay 155 pesos. Tapos, sa police clearance naman, ang nagastos ko dun ay 55 Singapore dollars. Kasi nga, kailangan mo kumuha ng police clearance sa mga bansa na tinirhan mo ng at least 1 year. So, kailangan ko kumuha sa Philippines at sa Singapore. Kailangan mo din na magpa-medical. So, sa medical, meron silang mga list na mga ospital na tatanggapin lang nila yung result. So, sa aking case, kasi nung time na lumabas yung result ko ay nasa Pilipinas ako. So, since nasa Pilipinas ako, dun ako nagpa-doktor or nagpa-medical sa St. Luke's sa Ermita, sa may likod ng NBI. So, yung sa medical, hindi ko na-elaborate yung medical na ginawa sa akin noong sa nakaraan kong video. Yung sa experience ko, kailangan may dala ka na photo or else kasi yung time na yun may dala akong picture pero parang hindi siya acceptable. So lumabas pa ako sa St. Luke's, pumunta ako dun sa labas para magpa-picture dun sa kay kuya. Ang galing lang nung picture niya kasi nung time na pumunta ako dun, naka t-shirt lang ako, tapos yung pinaprint, paglabas ng printout, biglang nakaano na ako nun, naka-collar na pink na polo na tsaka may blazer, o diba? So parang ang galing lang ng kanyang editing skills. Pag okay na yung requirements mo, pasok ka na dun sa St. Luke's. Ang mga ginawa sa akin, nag-x-ray ako, tapos chinek yung BP, tapos kinuhanan ako ng dugo para sa HIV, tapos urine test. So yung sa urine test pala, ang experience ko dun, yung advice ko din sa mga magpapamedical, kasi yung sa case ko nun, kailangan ko pang bumalik ulit para mag urine test kasi parang kakatapos lang ng period after mga 1 week. So sabi nung doktor na nandun, at least dapat daw 2 weeks kasi may nadedetect daw pala sila na parang blood sa urine. So para hindi hassle sa inyo, i-make sure nyo na lang din na 2 weeks after nyo na magkaroon ng period kayo magpa-medical para hindi na kayo pabalik-balik. Kasi sa case ko nga, bumalik pa ako para lang sa urine test. Tapos may physical test na yung sa mata, yung sa weight, yung height. Tapos may part doon na i-check kung meron ka mga tattoo, may mga piercing. Yun, may ganong case. Pero sa Pilipinas lang yun kasi meron akong kakilala na sa Singapore naman nagpa-medical. So sa Singapore, iba naman yung test. Walang physical test na naganap. So iba-iba siguro bawat bansa. Tapos after nun, yung binayaran ko sa medical ay parang mga 7,000 plus pesos. Hindi ko na matandaan yung eksaktong amount, pero parang mga 7,000 plus. Tapos yung result ng medical, hindi mo malalaman kung ano yung
result talaga ng medical. Kasi isa-send directly nung hospital kung saan ka nagpa-medical sa immigration ng Australia, di ba? So hindi mo malalaman kung okay ba yung x-ray mo, kung okay ba yung iyong dugo. Makikita mo na lang dun sa IMI account mo kung naipasa na ba ng hospital yung iyong medical result. Ayan, so kapag nakumpleto mo na yung police clearance mo, yung iyong medical, at natapos mo na lahat ng documents, yung mga forms na kailangan mo ipasa sa pag-lodge ng iyong visa, pwede ka na mag-lodge ng visa mo. Kasabay nun, magbabayad ka na ng yung presyo ng visa na applyan mo. So yung sa 190 visa, yung presyo nun ay 4,098 Australian dollars. So yun na yung pinakahuli at pinakamalaking amount na babayaran mo. Tapos after nun, maghihintay ka na ng grant. Yung total na nagastos namin nung na-convert ko na lahat ng Australian dollars o Singapore dollars or US dollars, ang lahat ng nagastos namin ay halos mga 300,000 pesos. Pero kumbaga unti-unti naman siyang gastos, 'di ba? Unti-unti siyang gastos, hindi naman siya yung isang bigla mo na gagastusin. Kaya kumbaga pwedeng tiyagain. Pero yung 300,000 na nagastos ko, naging 300,000 yun kasi madaming beses ako nag-English test. Yung isang English test parang mga 10,000 pesos, 'di ba? No, 10,000 plus. Pero kung siguro makakapag-English test ka ng isang beses lang, hindi mo kailangang mag-English test ng katulad ng sa akin na sobrang dami. Siguro mga 200,000 yung magagastos mo. Ang laki ng amount na nagastos ko sa English test, pero okay lang kasi sabi ko nga, meron kaming goal at meron kaming kumbaga target. And later on naman, ang nasa isip namin ay babalik naman yun sa atin, 'di ba? Kumbaga unti-unti rin naman. Actually, hindi rin naman namin namalayan yung na ganun pala kalaki yung nagastos namin. Dahil nga unti-unti naman siya na nagastusin. Kumbaga 1 year naman siya. Parang 1 year or 1 year plus siya na expenses. So, kung sumisweldo ka, parang may agaw mo na sa iyong sweldo yung magagastos mo sa English test. So, yun lang po yung vlog namin na ito na tungkol sa kung magkano yung nagastos namin sa aming visa processing. Sana ay may napulot kayo na konting kaalaman at advice or tips para sa inyong magiging visa processing. So, maraming salamat po sa panonood at mag-ingat kayo palagi, stay safe, and God bless you. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.